Una sa lahat, madugo ang kinahantungan. Lalaking armado ng itak inambahan ng isang sundalo sa Negros Occidental. Ang sundalo naman, pinagbabaril ng lalaki. To the rescue ang tatay ng binaril, pero pati siya itinumba rin. Tinamaan din ng bala ang dalawa pang residenteng nanunood sa nangyari. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan maya-maya lang. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline tonight. Barkong pandigma ng China, binuntutan ng barko ng Pilipinas sa nagsasagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang Amerika. China, dinedma ang radio challenge ng Philippine Navy. Wardyang umawat sa gulo sa Silang Cavite, pinagkaisa ng isang mag-anak saka sinaksak ng 4 na beses. Patay! Magkakaibigang tumawid sa pedestrian lane, tumilapon ng mabangga ng SUV sa Batangas. Delivery hub sa Quezon Province, sinalakay ng mga magnanakaw, halos 1 milyong piso ang natangay. Sangkaterbang carrots, pinamimigay na lang libre sa Baguio. Mga magsasaka, nawawalan na raw ng ganang magtanim. At ang mga umuusbong na love team na talaga namang grabe kung magpakilig. Can I kiss you? Ano? Patay ang mag-ama sa Negros Occidental ng pagbabarilin sila ng isang sundalo. Tinamaan din ang 2 pang residente sa lugar. Sabi ng sundalo, self-defense lang ang ginawa niya. Ang pangyayaring yan, nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. 4:30 ng hapon kahapon nang dumating ang isang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGO sa Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Rumispondi lang sa komosyon noon ang CAFGO member na si Donan Socia. Nang biglang maglabas ng bolo ang nag-aamok na si alias John Albert, 32 anyos. Akmang sasaksakin ni John Albert ang CAFGO member pero bago pa man makalapit, pinagbabaril siya ng CAFGO member. Tinangkang awati ng ama ni John Albert na si alias Godofredo ang CAFGO member. Pero sa tindi ng emosyon, pinagbabaril din siya. Agad binawian ng buhay ang mag-ama. Kinuha ng rumisponding CAFGO member ang naiwang bolo ng nag-amok at agad bumalik sa kanilang kampo. Pero naaresto rin siya kalaunan. 2 residente pa ang tinamaan ng bala. Pareho silang nagpapagaling sa ngayon. Nakalagak naman na sa puninarya ang labi ng mag-ama. Agad namang dumipensa ang suspect sa kanyang nagawa. Patuloy pa rin yung sa akin, hangabol. Tapos po ako nagpatras. Kaya hindi na iwasan na nabarito lang po siya mama as self-defense po. So yung papa niya po, pagkita na na natumba na yung anak niya, nakita ko na lumapit at biglang may binunot. Hindi na po ako nagdalawang isip na siya, nabaril ko rin siya dahil may mga info po sa amin na sila yung mga taong nandiyan ay may mga baril daw. Inihahanda na ang reklamo laban sa suspect. Ngayon po nandito po sa custody ng police station yung CAFGO, ma'am. Pinafile na po nila yung case dito sa suspect, ma'am. Initially, ma'am, is murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. 4 na beses pinagsasaksak hanggang sa mamatay ang isang gwardya sa Silang Cavite. Pinagtulungan siya ng isang mag-anak na inawat lang naman niya dahil nagkakagulo. Yan at iba pang balita sa Frontline Report ni Dave Abuel. Kamatayan ang sinapit ng security guard na si Joel Escaros. Ginawa lang naman niya ang kanyang trabaho. Inawat ni Escaros ang isang mag-anak na nagkagulo habang nagiinuman. Pero siya pa ang nasaksak ng 4 na beses. Bilang security guard, siguro mandato niya na sawayin o
alamin kung ano po nangyayaring kaguluhan po. Ang sumaksak sa gwardya ay ang mag-amang sina alias Dondon at alias Christian. Kasabwat nila ang magtiyuhing sina alias Angelo at alias Patrick na hinawakan si Escaros para di makapalag. Nakisali rin sa gulo ang kaibigan ng mag-anak na si alias Flores. Arestado ang magtiyuhin na mahaharap sa reklamong murder. Ano po yung nagawa ng yung mga kasama namin, hihingi ko ng tawad. Umawak po ako sir pero hindi ko po pinigilan niya para hindi siya makalaban. Panawagan naman ng pamilya ng biktima sa mga tinutugis pang sospek. Sana sumuko ka na. Makonsensya ka kasi 4 yung bata na tinanggalan mo ng tatay. Araw-araw nila naiisip yung ginawa mo. Sa kulungan naman ng bagsak ng isang gwardiya sa Quezon City. Nagpaputok kasi siya ng baril sa labas ng barracks ng isang warehouse noong bisperas ng bagong taon. Wala namang tinamaan ng bala pero lumalabas na nakainom ang sospek. Pagdating doon sa sinasabing area, nakita namin tong suspect na later on nakilala namin na si Boy. May nakasukbit na baril dito sa kanyang tagliran. Nung una, itsura pa lang mukhang nakainom o under influence ng alak. Nakuha mula sa kanya ang kalibre 38 revolver na kargado ng 4 na bala. Napag-alaman ding wala siyang lisensya para magdala o magmay-ari ng baril. Depensa naman ng gwardya. Kala ko katulad din sa Davao na pili ka sa lupa mapuputok. Nandito sa Manila pala na bawal pala po. Naharap siya sa mga reklamong indiscriminate discharge of firearms at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Isa pang madugong krimen. Dead on the spot ang isang rider matapos tambangan ng riding in tandem sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Pasado alas 11 kagabi nang masapul sa CCTV ang rider na ito na dumaraan sa NS Amoranto Street papuntang Bulusan Street sa Quezon City. Maya-maya'y huminto ang rider. Sa isa pang anggulo, kita namang dumating ang motorsiklong itong may kaangkas na sakay. Dumaan din sila sa Bulusan Street hanggang sa tumigil sila sa harap ng naunang rider. Ilang saglit pa, biglang natumba ang rider habang agad namang humarurot ang magkaangkas. Pinagbabaril na pala ang rider. Dead on the spot ang biktima sa 3 tama ng bala sa ulo. May nakuha ring 2 basyo ng bala sa crime scene. Ayon sa isang security guard malapit sa lugar, inakala niya pang paputok lamang ang narinig niya nang mangyari ang krimen. May narinig lang ako sir na pumutok. 2 beses po. Tapos, hindi ko lang din siya pinansin sir kasi mahina lang po yung putok. Akala ko po 5-star lang po. Agad namang rumesponde ang mga opisyal ng barangay. Nakita po namin siya agad, hindi po namin siya mamukaan na residente po siya ng Barangay Salvacion. Tumanggi muna ang mga pulis na pangalanan ng biktima, pero 21 anyos daw siya at residente ng Pasay City. Nakakuha rin ng mga otoridad ng 2 pakete ng hinihinalang shabu mula sa compartment ng rider. Inaalam pa kung may kinalaman sa krimen ang nasabat na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sabay inaatake ng Israel ang grupong Hamas sa Gaza at Hezbollah naman sa Lebanon. Naitumba nila ang isang senior leader ng Hamas. Nasa frontline ang balitang yan si Camille Sabonte. Hindi lang 1 o 2, kundi marami-raming bahay sa Lebanon ang pinasabog ng Israeli army jets at drones sa bahagi ng Yaron Village. Mga kuta raw yan ng Lebanese militant group na Hezbollah, nagakampi ng Hamas. Hanggang Beirut, tuloy ang airstrikes ng Israeli forces. Ang gusaling ito, halos bumigay sa tindi ng pinsala. Ayon sa security sources ng Reuters, napatay sa pambobombarya si Hamas senior leader Salih al-Arori. Kasama siya sa nagtatag ng Qassam Brigades, ang military wing ng Hamas na umatake sa Israel noong October 7. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ng Israeli army ang pagkamatay ng senior Hamas official. Pero nakatuon daw ang pansin nila sa laban kontra Hamas. Nababahala naman ang United Nations sa pagtindi pa ng digmaan sa pagkamatay ni al-Arori. Dahil dito, posibleng magkaroon ng spillover o lumawak pa ang giyera sa iba pang bansa sa rehiyon. Sa sentro ng digmaan sa Gaza Strip, partikular sa Khan Yunis, hindi pa rin makatikim ng katahimikan ang mga residente sa sunod-sunod na airstrikes. Tarantang-taranta ang mga tao sa paglikas tuwing may mga maririnig na pagsabog.
Kasunod ng ingay ng mga bomba, ang alingaw-ngaw ng iyak at sigaw ng mga sugatan at mga naulila. Sa huling tala ng Gaza Health Ministry, higit 200 ang namatay sa Gaza Strip nitong magdamag, kaya pumalo sa higit 22,000 ang patay sa halos 3 buwang gyera. Numerong kinukwestiyon ng Israel government. Ayon sa UN, kasama sa mga nasawi sa pag-atake sa ospital ng pinaniniwalaang kuta ng Hamas, ang 5-day-old na sanggol. Dose-dose na rin ang sugatan sa pambobomba roon. Ang mga residente namang nakaligtas, hirap sa buhay dahil sa kawalan ng pagkain at malinis na tubig. Siksikan sila sa evacuation centers na pinalilibutan ng tambak ng mga basura. Tumitindi na rin ang tensyon sa Red Sea kung saan dumaraan ang 12% ng kalakalan sa mundo. Sa pagitan niyan sa Amerika na kaalyado ng Israel at Houthi, ng Yemen na suportado naman ang Hamas. Banta nila sa US, maghihiganti ang Houthi sa pagpaslang ng Amerika sa 10 nilang kasamahan at pagpapalubog sa bangka ng grupo sa Red Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Somonte, News 5. Tila nakisali ang mga barkong pandigma ng China sa joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Niradyuhan ng Pilipinas ang China pero dinedma lang. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Mag-aalas 8 ng umaga kanina nang unang magtagpo sa bahagi ng West Philippine Sea ang 3 sa mga barko ng Philippine Navy, ang BRP Davao del Sur, BRP Gregorio del Pilar at ang sinasakyan ng News 5 na BRP Ramon Alcaraz. Nagsama-sama ang mga barko para sa ikalawang Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol kasama ang Amerika. Habang hinihintay na salubungin ng mga sasaling US Navy vessel, nagsimula ng luminya ang mga barko ng Pilipinas. Ang senaryo, kunwaring naghahanda ang mga ito para sa isang combat operation sa karagatan. Sa gitna nito na mataang may umaaligid na 2 Chinese warship malapit sa Joint Operations Area. Ayon sa Philippine Navy, ang Chinese Destroyer 174 at Chinese Frigate 570 ng People's Liberation Army Navy ang aming nakita. 5 beses niradyohan ng ating militar ang pinakamalapit na barko ng China. China Warship 174, this is Philippine Navy Warship 160. In accordance with international and Philippine national laws, you are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Walang ni isang tugon ng mga barko ng China, pero nanatili pa rin ang mga ito sa lugar. Halos buong araw na hindi bumitaw yung mga Chinese warships at hanggang sa mga oras na ito nga, mag-aalas 4 ng hapon ay bagamat malayo-layo na sila, ay patuloy pa rin yung kanilang shadowing o pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas na naglalayag at nagpapatrolya sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Bandang 1:00 ng hapon nang matanaw namin ang isa sa mga barko ng US Indo-Pacific Command. Nakalapit ng bahagya ang US warship mula sa mga nakalinyang Philippine Navy vessel. Bagamat hindi kita mula sa aming barko, ay nasa paligid lang din daw ang iba pang mga barko ng Amerika. Pero tila hindi nagpasindak dito ang 2 Chinese warship at patuloy lang sa pagbuntot sa mga naglalayag na barko ng Pilipinas. Sa kabila niyan, hindi naman ito naapektuhan ng isinasagawang Joint Maritime Patrol. The RP-US joint exercise wants to ensure seamless integration of capabilities. At the same time, testing our techniques, tactics, and procedures on how to go about and address evolving threats and challenges in the maritime domain, and also as well other threats, both traditional and non-traditional threats. Kasunod ng insidente, binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na susunod sila sa rules of engagement sa mga sitwasyong may iligal at mapanganib na panghihimasok ang anumang bansa sa gitna ng anumang maritime exercise. Naniniwala raw sila sa pagresolba ng tensyon sa mapayapa at diplomatikong paraan. Pero nakahanda raw ang AFP na tumugon sa anumang agresibong pagkilos kung kinakailangan. Bukas magpapatuloy pa ang ikalawang araw ng Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Ginawang basurahan ng isang lalaki ang dagat sa Cebu City. Sapul sa video ang walang habas niyang pagtatapo ng sandamakmak na basura. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Huli sa akto ang lalaking ito na walang pakundangang tinapon ang isang banyera ng basura sa gilid ng dagat malapit sa isang fishport sa Barangay Pasel, Cebu City. Viral sa social media ang videong yan na kuha ng isang concerned citizen itong linggo. Sa harap yan ng isa sa pinakamahabang tulay sa buong bansa, ang Cebu Cordova Link Expressway o CCLEX. Sinubukang hanapin ng News 5 kanina ang lalaki sa video
video pero hindi naman siya nakita. Ayon sa mga kakilala niya, ang pagtatapon ng basura ang kabuhayan na raw ng lalaki. Binabayaran daw siya ng mga walang oras magtapon ng basura. Ayon sa mga residente, regular naman na may kumukuha ng basura sa kanilang lugar. Yun nga lang. Mga tao dyan, kapitbahay namin, tamad magtapon ng basura, kaya nagbabayad sila, papatapon sa basura nila. Yun naman yung nagpapatapon, basta pag may pera, kaya kinukuha yung, kahit wala yung truck, kaya tinatapon sa dagat. Matapos mag-viral ang video, agad itong inaksyonan ng Cebu LGU. Binigyan ng citation ticket ang lalaki at pinagmumulta ng 1,000 piso. Kung hindi mababayaran sa loob ng 7 araw, posibleng sampahan siya ng kaukulang kaso. Agad namang nagsagawa ng massive clean-up ang lungsod. Tunet-tunuladang basura ang nakuha sa mga kanal at dagat. Palalagyan na raw ng LGU ng bakod ang pinagtapunan ng basura sa video. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Natutulog lang pero hindi na nagising pa ang mag-asawa at kanilang batang apo na biglang natabunan ng lupa sa Davao de Oro. Nasa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sira-sira ang bubong at haligi ng bahay nito sa Barangay Palok sa bayan ng Maragusan, Davao de Oro. Natabunan ng lupa ang bahay kasunod ng landslide alas 3 ng madaling araw kahapon. Ang mga gamit sa loob, nagkalat at balot sa putik. Sa kasamaang palad, patay ang lahat ng nakatira sa bahay. Kabilang ang mag-asawang Jesus at Lucita Emihio, pati ang 7 taong gulang nilang apo na si Benji. Lahat sila natutulog sa loob ng bahay nang mangyari ang trahedya. Kwento ng kapitbahay na si Daday, malakas daw ang ulan kahapon ng madaling araw nang mangyari ang landslide. Nagulat naman ang kaanak ng mga biktima nang malaman ng trahedya. Nakasama pa raw nila ang mga biktima nitong pagsalubong sa bagong taon. Nanawag na akong pag-umangkon. Tinawagan ako ng pamangkin ko na patay na silang lahat. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Nadisgrasya raw. Tulog na tulog daw sila. Wala ring nakarescue ng mga kapitbahay nila. Sa ngayon, nakaburol na mag-asawang biktima. Inilibing naman kaagad kaninang umaga ang 7 anyos sa si Benji alinsunod sa tradisyong Islam. Sinagot na ng lokal na pamahalaan ng lahat ng gasto sa burol at pagpapalibing. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 5 ang nasawi sa bayan ng Talayan sa Maguindanao del Sur dahil sa kolera. Nakaranas sila ng pagsusuka, pagdudumi at pangihina. Higit 20 pasyente ang isinugod din sa ospital dahil sa parehong sintomas. Ayon sa Talayan MDRRMO, posibleng sani ito ng tubig mula sa poso. Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na isara ang mga poso. Kumuha na rin ng water sample para suriin. Diarrhea sila. And then na-dehydrate yung katawan nila, posible daw na galing sa mga iniinom nila na tubig kasi wala namang nangyaring okasyon doon sa lugar nila. Susunod, sa pool sa CCTV, 3 babae tumilapon ng mabundol ng SUV sa Batangas. Karot sa Baguio at Benguet binibenta sa presyong palugi dahil sa sobrang supply. At Roxy ng senior high nag-ala passenger princess sa kanyang knight in shining armor. Kilig yan? Can I kiss you? Ano? Magbabalik pa ang Frontline tonight. Wala nang ganang magtanim ang ilang magsasaka dahil utang lang daw ang inaani nila. Sa Baguio nga, sangkaterbang carrots ang ibinibenta ng palugi. Nasa Frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Pinagkaguluhan sa gilid ng kalsada ang sangkaterbang carrots na pinamimigay na sa Baguio. Ganyan din ang sitwasyon sa Benguet. Yung iba naman, bagsak presyo ang bentahan sa halagang 10 piso kada kilo. Napakalayo niyan sa 150 pesos kada kilong bentahan sa Metro Manila. Ang itinuturong punot dulo ng bagsak presyo, ang pagpasok ng mga smuggled na carrots galing China na sinabayan pa ng mababang demand ng gulay noong holiday. Ayon yan sa La Trinidad Trading Post. Yung pagpasok po ng smuggled vegetables is matagal na may nagmi-meeting ng mga asosasyon dito para matigil yung smuggled importation pero hindi pa rin, ma'am. Parang mas lalong lumalala.
Dahil sa pagkalugi, ang ilang magsasaka nawawalan na ng ganang magtanim. Utang lang daw kasi ang inaani nila. Dapat hindi naman pwedeng ganun. Yung sa atin naman, hindi naman, kaya naman supply lahat dito sa atin, di ba? Yung gulay natin, ang daming tinatapon. Yung natatapon lang, hindi wala nang bayad, gastos pa sa krudo. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nasa pedestrian lane na nga, nabundol pa ng SUV at tumilapon ang 3 babae sa Santo Tomas, Batangas. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Brian Basa. Kuha ang CCTV na ito sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Barangay San Miguel, Santo Tomas, Batangas, gabi ng December 26. Makikita ang 5 babaeng magkakahawak pa ng kamay habang tumatawid sa pedestrian lane. Nasa gitna na sila ng kalsada nang biglang nabangga ng humaharurot na SUV ang 3 sa mga babae. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima. Sugatan sila. 2 sa kanila, menor de edad. Nakikipag-areglo na raw ang driver ng SUV na si Joseph Earl Gonzalez sa pamilya ng mga biktima. Sa Nueva Vizcaya naman, wasak ang parehong harapan ng closed van at passenger van na ito matapos magsalpukan sa bayan ng Aritaw. Sa tindi ng banggaan, patay ang driver ng closed van na si Siriaco Vertudazo. Nasawi rin ang isa sa mga sakay ng passenger van. 21 ang sugatan. Batay sa pagsisiyasat, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver ng passenger van kaya sumalpok sa kasalubong na closed van. Overloaded daw ang pampasaherong van na may sakay na 19 na pasahero. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng passenger van. Habang sa Quezon Province, patay ang 80 anyos na lola matapos madisgrasya ang sinasakyang jeep sa bayan ng San Francisco. Papunta sana sa bayan ng Sariaya ang mga sakay ng jeep para makipaglibing nang mawalan ito ng preno hanggang sa mahulog sa gilid ng kalsada. Overloaded ang jeep na may 26 na pasahero. Nakipag-areglo na ang driver sa mga sugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Aabot sa 800,000 pesos ang nilimas na mga kawatan sa isang delivery hub sa Calawag, Quezon. Ayon sa pulisya, kakain sana ang gwardya nang dumating ang 4 na armadong suspect. Tinutukan nila ng barilang CQ at kinuha ang service firearm nito. Ginapos din ang 5 empleyado ng establishmento. Bukod sa pera, tinangay rin ang 3 cellphone ng mga empleyado. Kasalukuyan pang tinutugis ang mga hold-upper. Dede mo dahil tatanga-tanga. I'm so tired, okay? Ang harsh naman talaga ni Irene ng Can't Buy Me Love played by Maris Racal. Yung kontrabidang hindi mo alam kung maiinis ka ba o matatawa. Pero gaano man siya kataray, meron siyang katapat. Si Snoop, played by Anthony Jennings. Shut up! Hindi papatahimikin kita forever. Tinatakpang yung bibig ko, malamang malalawa. You're the most disgusting person I've ever known. Oh! Awas mo ah. No! Hindi ba ako kilala? Ako pinakamaangas ni Subinondo. Kanal versus aircon humor ang peg ng team Snow Rain. Latest dyan ang nakakilig nilang eksena sa kotse, kung saan kinuha ni Irene si Snoop bilang tagabili niya ng alak every week. Bakit naman ako bibili ng alak? Because I'm gonna pay you to buy liquor for me. Sira ba ulo mo? Hindi pa, pero malapit na kung hindi ako makainom. Pero ang deal... 5K. What? Excuse me? O bakit sa lagay na to kinikidnap mo ako para lang makabili ng alak mo? Fine. Aliw din ang fans sa kakonyohan ni Maris. Ernang to? Erna. Hey, what's Erna? Google mo. What's Google? Google. Say naman ni Maris sa karakter niyang si Irene, 2024 na kaya magbago na raw. Friends na kaya sila? Or more than friends? Dumada moves na kasi itong si Snoop. What? Number mo. Why? Malamang. Paano mo malalaman kung ready ng epektus? Excuse me? Yung toma. Oh. Snoop na. Tutok lang sa Can't Buy Me Love 8:45 PM dito sa TV5. I can find somebody to do it. Ito pang isang away-bate. Hoy Archie, project natin to ha. Basa, puro pera yung pinapagana mo eh. Yung paganahin ng utak, meron. I heard that. Ay bakit? Di ko masing secret.
Pero teka, past is past na raw at mukhang nagkakamabutihan na sina Roxy at Archie ng senior high. Played by Cyrel Manapat at Elijah Canlas. Sa episode kagabi, to the rescue si Archie kay Cyrel sa bar. Ikaw na naman? Anong problema mo? Knight in shining armor yan? But wait, there's more kilig. Can I kiss you? Ano? At eto na nga! Tutok lang sa nakaka-excite at nakakilig na mga eksena sa senior high, 9:30 p.m. Dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng natagpo ang patay sa Cebu City, hinihinalang sinakal ng kanyang mister. Mickey Mouse nag-transform bilang isang horror character. At isa pang transformation, si Paolo Avellino version 2.0. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Pinatay sa sakalang isang babae sa Cebu City ang itinuturing suspect, mister niya. Kinilala ang biktima na si Angela Arcilia, 18 taong gulang. Duguan ang ilong at may bakas ng sakal sa leeg ang bangkay ng babae na nakita sa kanyang bahay. Ayon sa ina ng biktima, nag-message sa kanya si Angela na di siya makakasama sa salubong ng bagong taon. Noong araw ding iyon, nagpasaklolo sa kanila ang asawa ng biktima. Pinaghihinalaan ang mister ni Angela dahil seloso raw ito at dating sinasaktan ang nooy buntis na misis. Patuloy ang investigasyon. Sa ibang balita, iaakyat ng ilang mambabata sa Korte Suprema ang kanilang pagkwestiyon sa 2024 national budget. Labag daw sa batas ang 450 billion pesos na dagdag pondo sa mga programang hindi naman prioridad. Narito ang aking report. Kahit pirmado na at epektibo na ang 2024 national budget, determinado si Senate Minority Leader Coco Pimentel na questionin sa Korte Suprema ang 450 billion pesos na isiningit sa unprogrammed appropriations ng national budget. Ang unprogrammed funds ay karaniwang nakalaan sa mga hindi prioridad na programa. Yun nga lang, wala pang tukoy na pagkukunan para sa pondong ito at mailalabas o marirelease lang ang pera kung may sobrang pondo ang gobyerno. Kung orihinal na National Expenditures Program o NEP ng DBM kasi ang titignan, halos 282 billion pesos lang ang hinihingi nilang unprogrammed funds ngayong taon. Pero sa bicameral conference ng Senado at Kamara, dinagdagan pa raw ng mga mambabatas ng 450 billion pesos ang naturang pondo para isubmit at papirmahan sa Pangulo. Kaya sa pinal na 2024 General Appropriations Act o GAA, 731.4 billion pesos na ang unprogrammed funds. Higit doble sa orihinal na plano. Kaya lumalabas daw, nasa 6.4 trillion pesos na ang budget ngayong taon, imbis na 5.7 trillion pesos lang dapat. Ayon pa kay Pimentel, pangatlong taon nang dinadagdagan ng Kongreso ang unprogrammed funds. Kaya may kinakausap na raw siyang taga-Kamara para samahan siyang maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Dahil malinaw na paglabag daw ito sa konstitusyon, lalo't presidente lang ang pwedeng mag-request kung magkano ba dapat ang unprogrammed appropriations. So parang nasi-circumvent din yung idea na supplemental budget. So meron palang mahalagang gagastusan. Meron naman palang available na pera. Bakit natin ilalagay ngayon sa unprogrammed at gagawin mong conditional na? Proper way to do it is to enact a supplemental budget. Depensa naman ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda, walang illegal sa dinagdagan na unprogrammed funds. Sumangguni raw kasi sila sa DBM at kinumpirma nitong hindi bahagi ng fiscal program ang unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, hindi labag sa konstitusyon kung dagdagan ang pondo rito dahil hindi raw ito kasama sa appropriated budget na nirekomenda mismo ng Pangulo. Sa ngayon, target daw ni Pimentel na maihain ang reklamo sa lalong madaling panahon. Kung manalo, pwede raw ideklara ng EC na unconstitutional ang buong 2024 budget o kaya naman ang ilang bahagi lang nito gaya ng 450
billion pesos na unprogrammed funds. Sakaling madeklarang unconstitutional ang buong 2024 budget, pwede naman daw magpatupad ng reenacted budget. Dito, ang naipasang budget noong 2023 ang siyang susundin. No more hidden Mickey na ngayong nasa public domain o pwede nang gamitin ng kahit sino ang 1928 Steamboat Willie version ni Mickey Mouse. Nagawan nga agad yan ng horror film. Where the hell did he go? Yan ang pasilip sa pelikulang Mickey Mouse Trap. Starring bilang killer ang unang animation ng iconic cartoon character. Imbis na hanapin si Mickey, magtatago pa sila sa kanya. Nabuo ito ng director ng pelikula na si Jamie Bailey kasunod ng expiration ng copyright ng Walt Disney. Ang copyright ay nagbibigay ng eksklusibong karapatan sa mga creator. Base sa batas ng Amerika, 95 years lang ang limit ng rehistro ng copyright at hindi na i-renew. Bukod naman sa horror film, may ilalabas ding video game na hango sa Steamboat Willie Mickey. Yan ang mouse na first-person shooter game. Bago si Mickey, nauna na ring napunta sa public domain noong 2022 ang character na si Winnie the Pooh. Abangan ang pasiklab na performance sa Sandara Park sa Seoul Music Awards. Big winner pa siya. At Ipon Challenge ng isang pamilya sa General Santos City umabot ng 2.3 million pesos. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mothering sa K-pop scene si 21 members Sandara Park. Nag-perform siya sa Seoul Music Awards sa Bangkok, Thailand. Kinanta niya ang iconic song nila na I Am The Best at ang single niyang Festival. Nanalo rin si Dara ng K-pop Special Award. Happy naman ang mga Sowon at Blackjack nang batiin ng MC na si Girls' Generation member Tiffany, si Sandara at Sunmi ng Wonder Girls. At finally, magka-comeback na ang iconic duo na sina Yolin at Bora o ang Sistar 19. Ilalabas sila ang kanilang digital single na No More sa January 16. Say ng fans, posibleng part 2 ito ng kanilang 2011 hit song na Maboy. Good news naman sa mga ones, magbabalik na rin ang K-pop supergirl group na Twice. Para ito sa kanilang 13th mini-album na With Youth na ilalabas sa February 24. Sa February 2 naman ilalabas ang pre-release single nilang I Got You. Proud and confident ang aktor na si Paolo Avellino at American rapper na si Lizzo sa kanilang body transformation. Pinost ni Paolo ang before and after picture ng kanyang katawan sa Instagram. Caption niya dyan, My 2023 in a nutshell. Mapapanood na si Paolo sa hit series na Linlang dito sa TV5 simula January 24. Todo flex din si American rapper Lizzo sa kanyang New Year, New Fit. Sa kanyang IG video, proud na ibinita ng rapper ang kanyang katawan in her ultra-fit leggings. Say pa ni Lizzo, you don't have to wait to feel like the best version of yourself, quote-unquote. Para naman sa ating pabaong pampagood night, milyon-milyong piso ang katas ng Ipon Challenge ng isang pamilya sa General Santos City sa nagdaang taon. Puro libo ang laman ng kanilang mga ipon box nang buksan nila nitong New Year. Kumasa raw sila sa hamong mag-ipon ng isang buong taon para makabili ng van. Nang bilangin, umabot sa 2.3 million pesos ang laman ng alkansya. Kwento ng pamilya, 10 hanggang 20,000 piso ang hulog nila
araw-araw mula sa kanilang sobrang kita sa negosyo. Pamana raw ang negosyo ng kanilang lolo't lola na pinagtutulungan nilang palaguin. At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Ed Lingaw, ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi.